Dito sa Mututam Hardware. Mututam Hardware. Ako si Glenn, Bulala, Bombero, Laki ng Loan. Tara, samahan niyo ako. Bayaran natin ang utang na to. Good day mga bulala. For today's video, pakita lang namin sa inyo yung desisyon na nagawa namin. Since nakapag-isip na kami na mag-focus na talaga sa pagpapabo, lechon pabo at saka lechon manok, soon pa namin na sadyang mabigat na kung maasa pa rin kami sa mga agri-bit supplies, pabili-bili ng aming mga ingredients para sa ginagawa namin. Sarili na nga namin yung feeds. Pero para mas makatipid talaga at kumita pa, kapag decide kami na mag-put up ng sarili naming business na agri-bit supply, or kami na mismo ang magdi-distribute ng feeds dito sa aming area. Since bago pa yung area namin, di pa ganun karami ang mga tao, di din ganun kadami yung mga tindahan. So nag-decide kami na magsarili na lang talaga kami ng agri-vet store and supplies. Bago pa man tayo makastart sa ating plano na agri-vet store and supplies, syempre magsisimula tayo dito sa construction. So si Kuya, kapitbahay lang din namin, ang napili namin na magkukonstruct ng aming planong agri-vet store. Nagkasundo kami sa presyo ng kanyang labor. Syempre, unang kinukonsidera namin kung saan kami makakatipid. So far, okay naman yung nakaraan or previous namin na pinatrabaho sa kanya. Recommended din siya ng isang kaibigan na taga dito lang din sa amin, sa Nopol, Mabuhay. So ito, sinusukat na ni Kuya yung buong area upang makapagbigay na siya ng listahan ng kakailanganing mga materyales. Matapos mabigay ni Kuya yung mga listahan ng mga kailangang materyales, ay nag-conduct na rin ako ng canvas price check kung saan mas makamura tayo sa pagbili ng mga materyales. Itong hardware na napuntahan ko, maraming branches dito sa Jensan. Pero itong dalawang branches lang ang pinuntahan ko, which is malapit sa amin sa Nopol. Mututam. Dito sa Mututam Hardware. Mututam Hardware. Itong branch na to ang napagdesisyonan ko na bibilhan ng mga materyales na kailangan para sa construction ng aming agri-vet. Amazingly, napansin ko tong mga collections ng may-ari nitong branch nito. Malamang, si Sir ay isang enthusiast angler. Pandemic yun ba, no? Laylingaw ba? Lagi siya lingaw ano ba? At ngayon, dito na tayo sa exciting part. Dito na ako sa kanilang cashier, kausap ko yung isang sales AD at nag-book na ng mga orders ng materialis na kailangan. Sa materialis pa lamang, paubos na yung mid-year bonus ko. So ano pa bang pinakamadaling gawin? Uutang naman. Okay lang naman uutang. Basta siguradahin lang din, i-invest ng maayos. Ito din naman talaga yung paksa ng aking videos. Ang tamang pag-utang at tamang pagbayad ng ating mga utang, ating obligasyon. Luckily sa amin ng mga nasa serbisyo, yung napag-uutangan namin ay direkta na sa aming mga sahod. Kaya wala talaga kami kawala sa aming mga utang. Direkta, kaltas sa aming sahod. Kung utang lang din naman ang pag-uusapan, naisip ko talaga mas maswerte pa yung mga walang regular na trabaho. Yung walang trabaho kasi sigurado wala silang utang, wala silang pagkakautangan, wala silang babayaran. Sana all. After makapag-book ng aking order, ay pinipare ko na din tong sketch ng aming bahay kung saan i-deliver yung mga materyales na binili. Sa ganda ng sketch na pinipare ko, inopera na ako ng Google para maging topographer nila. Paglalay sa resibo, sir. Dari alas 4 oy. Eh, Press na lang din. Mangutang na puntahan eh. So that's it. Waiting na lang tayo sa delivery ng ating order. Thank you. Follow, like, and subscribe naman po. Salamat po.